Hello guys, good morning. This is Mariano. So for today, we will discuss kung paano ba gamitin ang SADP tool para ma-reset yung ating device password for Hikvision products. So before we start, kailangan muna natin i-download itong SADP tool. Search nyo lang po sa Google Chrome ang SADP tool and then proceed with the download. Itong download button sa right side. Ayan. Once ma-download nyo yan, is install nyo lang siya tapos i-proceed nyo hanggang matapos ang installation process. Okay? In case may problem kayo during installation, pwede nyo i-comment or i-message sa akin kung anong problem ang na-encounter nyo. Usually, nagkakaproblema ang installation sa Windows in case may kulang na mga software sa ating operating system. Okay? So, I think tapos na kayo mag-install sa device. Sa SADP tool. Now, let's proceed naman sa ating SADP tool. So, yan. Ito yung ating SADP tool. Yan yung ating basic menu ng SADP tool. But before that, ano ba ang main purpose ng SADP tool ni Hikvision? So, SADP tool is a software used for searching the online devices in the same network. So, any device ni Hikvision is kaya mong ma-detect or ma-search using ating SADP tool. And next is it supports viewing the device information. So, yung mga basic information natin i-discuss later. Activating the device in case ma-epi camera ka or device na bago pa, hindi pa na-configure or na-set up. You can also use the SADP tool, lalo kung maramihan. And editing the network parameters of the device and resetting the device password. Yan, ito yung key benefits of using the SADP tool. So, SADP tool meaning you could use this using your PC or yung iyong desktop and laptop. Okay? So, let's go back sa ating SADP tool. Ang kanyang basic menu. Yan. So, as you can see, andito sa ating user interface, you can see the total number of online devices. Ito yung nakakonect sa ating network. And then, yan, unbind button at saka export button. But today, focus muna tayo sa paano kumuha ng XML at saka QR code to generate the code needed na isi-send nyo sa Hikvision Philippines or sa support or sa distributor kung para yun yung magiging basis ng ating pag-reset. Kasi yung Hikvision products natin po is walang shortcut ng pag-reset. Meaning walang button o walang physical jumper na makikita sa recorder na pwede mo siyang i-bypass para diretso mo reset. Yan yung security feature na ating mga bagong devices. Okay? So ngayon is, ito sa right side, pwede natin modify ang ating network parameters. Yan, kung makikita nyo sa ating, saan na yun? SADP. Okay. Ayan. Ayan. May option tayo to modify the network parameters lalo na sa ating mga DVR, NVR, tsaka IP cameras or any products that requires IP modification. Ayan. Kita nyo. Okay. So, first and foremost is kailangan din ng device na i-reset. So, for now, ang ating sample for reset is ang ating eDVR na ito, it is already configured. Yan. May password na po ito and then na-set up na siya, may IP address na. And then i-simulate natin na, for example, nakalimutan natin yung password ng ating device. Walang password, wala ba tayong unlock pattern. So, we will try to communicate ng Hikvision support or technical engineers natin to provide assistance in terms of resetting the device. Yan. So first is i-connect natin sa switch hub ang ating DVR. Yan. Connect muna natin. So once connected, mga ilang seconds na yan, ma-detect agad kung online na ba ang ating device.
So, hintayin lang natin, Yan, magbo-boot up pa yung device. Reset muna natin si SADP. Teka, DP, refresh natin. At least di makita. Yan, yan. Refresh natin. So, as you can see, na-detect yung ating EDBR. Yung model is DSE04HGHI-B. Na IP address niya is 1.33. Then, ito yung ibang information niya. In case may kailangan pa kayong i-view na information ng device. So, makita niyo pati yung MAC address, start time, yan, at ibang importanteng information. So, di mo tayo mag-focus dyan. So, okay. So, we have here, kanina 0 yung total number of online devices. Okay? So, ngayon, since na-connect na siya sa same network, ayan, nag-online na yung device sa ating SADP. So, once we selected yung gusto nating device i-reset, yan, select lang natin itong 001. And then, yan, magpa-pop up sa right side ang ibang information ng ating EDBR. But the specific information is ito yung mga network parameters. Ayan, pwede mo i-edit ang IP address. If medyo aware ka sa IP, hindi ka mahirapan kung ano ba tong IP address, port number, saka subnet, saka gateway. Okay? Pero ibang discussion na din yan. So now is, wala tayong password na tawag nito na kung ano yung password nito. Sa Hikvision po, walang default, walang admin 12345, walang HIK 12345, walang 8888 na default password. Once you set it up already, yun na po ang magiging password. Kung ano yung naging password during pag-start up, yun na magiging default password niya. I mean, hindi default. Yun yung nakaset na password. Okay. So now is, yan. So paano ba? So we will click itong forgot password. Yan. Hopefully makita siya dyan. Teka. Yan, hanapin natin yung screen. Teka. Window capture. TP tool. Ayan. Yan yung magiging pop-up niya. So, kung makikita mo dyan sa sa menu ng ating SADP, ayan, may mode. So, export or import secret key code. And pwede ka rin mag GUID mode, secret question mode, or reserve email. But for now, dito muna tayo sa export saka import secret key mode. So, sa step 1, click export to download the key required file. Ito yung XML file or photo of the QR code. So, for now, meron tayong dalawang process. Ito, export ng XML or QR code. So, sa export naman, once you click this one, and magpa-pop up yan, maghahanap ng kung saan mo i-download or si-save yung XML file. Yung XML file, yun yung i-forward sa amin or i-email sa amin sa Hikvision. At i-forward din namin sa aming technical support. So, meron din tayong option na mas madali. Itong QR code. Ayan. Ayan. Pwede mong screenshot yung QR code na kuha mo. Ayan. Pwede mo i-crop yan. And then, once you have the copy of this QR code, send mo lang kay Hikvision. Ayan. Okay. Simulate natin. For example, na-send na natin. So, intayin natin na mag-send si Hikvision ng ating input key. Itong required sa ating reset. Okay. Try natin documents.
Ayan, medyo mahina lang internet. Hintayin natin mag-generate ng key. Again, ito pong ating key is hindi mo puwedeng ma-search kung saan-saan lang. Exclusive po ito sa Hikvision. Sila lang po ang puwedeng maka-provide ng reset key. Okay, ayan. As if natin nag-reply na si Hikvision ng ating, ng input key. Ang bigay sa'tin is 831CB8C8. Yan. Itong security code po is hindi po siya gawa-gawa lang. Ito is provided ng Hikvision mismo sa atin. So, we need to wait po sa security code. Wala pong hack or whatever na bypass na makakuha ng input key. Okay? So, isa ring trick po paano mag-reset. Huwag nyo pong i-off muna ang device hanggang hindi po nyo pa na-receive ang input key or hindi nyo pa na-reset ang device. Yan. And then we will nominate ang ating new password. So for me, sa akin ngayon gamitin ko muna ang pangalan ko. Teka, para madali. So mag-nominate ako ng password, Mariano123. Ayan, strong password. Ayan. Ayan. So sa lower naman na button, meron siyang option to reset network cameras password in case NBR siya or yung DVR nyo may nakakonect na IP camera, pwede nyo rin i-reset ang network password ng cameras. So for now, wala naman nakakonect. So later na natin, hindi natin i-include yan. So hit confirm. Ayan. As you see, di nyo makita ata. Pero sa akin, sa menu ko is na-reset na siya. Okay, ngayon, i-check muna natin kung tama ba yung naging process natin sa pag-reset. So first is, ang question is, kaya ba nating i-edit using SADP tool ang IP address? So meaning, kung kaya mo i-edit yan lahat, pwede na yung password na ginamit mo at successful yung ginawa mong pag-reset. So for this one, search natin ulit yung device, refresh natin, select natin si device 001. For example, gusto natin baguhin ang IP address. Pag kanina is 1.33, gawin natin 0.33. Okay, so subukan natin yung bagong password natin kung gagana ba siya. Ayan, parameters modification completed. So tama yung process na nangyari. Tama din yung password and reset na ginawa natin sa device. Okay? So ganoon lang siya ka-basic ang ating pag-reset. Kailangan mo lang talaga i-email o i-forward ang XML tsaka QR code sa Hikvision Philippines. Okay? You can comment also sa baba kung may question kayo or may request kayo na topic na i-discuss natin or may gustong product ba kayo ipa-review para naman matulungan namin kayo in terms of support tsaka mga products na may confusion kayo para naman aware kami kung saan kami dapat tumulong. Okay? So, thank you so much guys. Again, this is Mariano and then hopefully we have more topics to discuss. Thank you so much.